What's up sa inyo mga atit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayo muli dito sa Rise Crossover. Mga atit kuya, kakagising ko lang, no? Dadaanan lang natin na mabilisan tong bagong update and medyo madami yung nadagdag ngayong update. Hindi ko inaasahan na madami-dami din madadagdag ngayon. Kaya wag na natin patagalin mga atit kuya, umpisa na kagad natin to sa mga pa-washout. Okay mga tit kuya, check na natin yung mga bago ngayon sa update logs, no? Pagpasensya na kung may mga kulang man ako masabi, please paki-comment na lang kasi kakagising ko lang po talaga. And hindi pa ako nakakapag-grind, kita nyo naman HR plus pa rin ako kahit na may bagong rank na ano. So unang-una mga tit kuya, tinanggal na po lahat ng Halloween related, lahat ng Halloween items na pwede nyong makuha in-game or anything currency. Kahit yung sa key dungeon, ay hindi, meron pa rin pala. Ay hindi na nga, hindi na sila magagamit, kita nyo. Pero, kung may mga extra kayong ganyan, pwede nyo po silang i-convert dito sa Halloween Exchange, which is makikita nyo lang sa Guild Hall, okay? So, usapin nyo lang yung Halloween Monarch, then pwede nyo i-exchange for core, which is parang hindi sulit to. 1,000 para sa isang core, 70 para sa isang ticket, siguro okay pa yung ticket. And Dusky, halos lahat naman to is nagagrind. Kaya hindi masyadong ano. Hindi ko alam kung saan nakukuha tong pumpkin na to. Alam ko ito yung Halloween fragment eh. So kung hindi nyo nakagamit yung Halloween fragment nyo, pwede nyo yung papalit for 500 tickets. So hindi siya worth it kasi madali lang i-grind ng tickets. Then yung keys nyo, pwede nyo ipapalit ng spooky shards. No? So ako, ano ba kailangan ko dito? Wala na akong kailangan dito. Nag-grind ko lahat to. So, kung may mga sobra kayo na hindi, spooky shards, tapos may kailangan kayo, pwede nyo i-exchange dito. Pero siguro ticket yung maganda para sa akin. 3.5 para sa 50. Kaso kulang. Wala. Hindi ako abot. So, next naman mga tit ko is yung sa Infernal. Okay, sa Infernal po nadagdag na yung Monarch City and yung Deadly Kingdom doon sa pool. Or doon sa pinaka mga shadow na pwede nyo makuha doon. Then may brand new 4 shadow. Yun ata yung tinutukoy na yun. Tapos may brand new na 4 na relics. Okay, hindi ko pa po natatry yung bagong relics. Kasi hindi pa po ako nakapaglaro. Sabi ko lang, kakagising ko lang. So ito yung bagong 4 na relics. Merong 2 legendary. Merong isang epic. And merong isang mythical. Ito ata yung sa floor 400. Kasi every 25 floors po, kung hindi nyo alam, is may makukuha kayong relic. So, huwag kayong mag-alala. Palabas na rin naman yung Infernal. And tatry natin kung hanggang saan ba tayo aabot. Okay? So, habang wala pang Infernal mga tit kuya, kung hindi nyo po alam, yung boss rush po is nalipat na po dito sa may Guild Hall. Para na siyang kung aware kayo sa mga mobile game, may mga boss rush para sa mga guild. So, may bago pong 4 na uring, tawag dito, accessory na naman, no? May bago 4 na accessory. Ito may mythic, oh. Bago lang tong mythic. Ngayon lang tayo nagka-mythic. So, merong, Arcane Watcher Mask, Revenant Soul Idol, Super Hair. Ano ang gagawa? Weapon level. Ito, Shadow level, Arise Lock, tapos Shadow Damage. Then, ito naman is yung Twilight Duality Relic. So, kada isang rarity po is may nagda-drop pong mga accessory. Okay? So, try muna natin to bago tayo mag-Infernal. Umpisahan natin sa easy. Try natin kunin yung bagong accessory. Hindi ko alam kung ano yung kailangan pag magre-reset. Kung ticket pa ba or spooky shards. Kasi, parang hindi ko alam kung anong gagamitin eh. So, yung pang-reset ng mga tit kuya is ticket na po yung ginagamit. So, medyo magastos siya, no? Pero okay lang kasi may makuha naman kayong ticket every run nyo. Kaya okay lang.
So mga atit kuya, kinuha ko na yung pinakamagandang accessory na pwede nyo makuha doon sa Boss Rush, which is yung Twilight Duality Relic. So hindi siya ganun kaganda, okay? Pag kinonfer nyo siya sa Rot Orb, mas maganda pa rin yung Rot Orb kasi nga 25 levels tapos 200 shadow damage yung bigay. Unlike dito na 16 lang and 120 yung additional shadow damage. So parang yung feeling ko yung bagong accessory sa Boss Rush is pamalit lang sa mga hindi po nakakuha ng Halloween. So sa lahat ng nakakuha ng Halloween, maswerte kayo kasi magaganda po yung accessory nung sa Halloween. Kasi especially yung Rock Orb, mas malakas pa rin sila compared doon sa Boss Rush. So, malalaman natin yun kasi may iba pang accessory hindi ko pa nakukuha yung iba. Malalaman natin if mas maganda ba yun compare sa Halloween. Ang mga atit ko yung nag-spawn ng Infernal and gusto ko malaman kung hanggang saan tayo abutin sa Infernal ngayon. And gusto ko rin makuha yung mga relic, no? So, titignan natin kung ano itsura ng bagong relic and kung saan tayo abutin kasi alam ko ang highest pa lang ngayon is 343. So wala pang nakakakuha nung pang 350 na relic. So i-start ka lang tayo sa 325 kasi para makita kagad natin yung relic, okay? So yung boss dito sa 325 mga atit kuya is merong 5xxTG ata na buhay. So kailangan nyo ng malaki-laking DMG if gusto nyong matapos to. So, ayan mga atit kuya, nakuha ko na yung bagong relic which is yung parang chain. Hindi ko alam kung ano gagawa nun pero epic siya. Saan ba yun? So ito, Chains of Penance. So ano nagagawa niya? Shadow damage. So alam ko, tinuro sa akin ni KH, every 100% is 5 level. So kung mapapa UGM plus ko to, hindi ko alam kung pwede to pumalit. Ay hindi to pwede pumalit sa relic ko. Kailangan may shadow level pala to para pumalit. So, okay lang yung bagong relic dito para sa 325. Pero hindi siya ganun kaganda para sa akin kasi kailangan ko ng shadow level. And kung magpupush naman tayo, hindi ko pa kaya. Okay, hindi ko pa kaya kasi nakita nyo naman yung leaderboard is nasa 340 pa lang yung highest. So, hindi ko maso-showcase sa inyo yung ibang bagong relics kasi masyado pa siyang mahirap, no? Hindi pa kaya ng DMG ko. Baka next update pa yan. Kasi may 1 day update. So baka doon ko pa makuha yan. And baka yung iba sa inyo doon pa makuha. Pero feeling ko may makakaabot ng 350. If ano kayo, kung pagtsatsagaan nyo, feeling ko abot kayo ng 350. No? So next naman pag-uusapan natin mga tikuya is accessories again. No? Sabi ko nga, madami pong bagong accessories ngayon. Ito ata is yung permanent na accessories na para sa mga hindi nakakuha nung Halloween. Ito na yung magiging chance nyo. So, meron tayo sa dungeon or key dungeon. So, hindi ko pa natatry. Then, meron tayo sa world events which is yung mga world boss. Okay? World boss. So, ito ata yung pinakamagandang nakuha ko ngayon. Yung Shadow Cape of Abyss. Kasi may 26 level. Mas maganda siya sa Halloween Cape. Then yung Eclipse Armor, hindi siya ganun kaganda. Mas maganda yung Bone Armor ng Halloween. So hindi ko alam kung yung Legendary is mas maganda. Kasi hindi ko pa nakukuha. Then yung sa Boss Rush, hindi ko pa kompleto. No? So yan, meron na tayo may mga bago. Alam ko meron din sa yung etong apat atang, yung apat na yan is nakukuha sa Storm. Okay? Sa pagkakaalam ko, sa Storm nakukuha tong apat na to. Then yung apat na nasa baba is sa World Boss, okay? Sa Key Dungeon mga atit kuya, hindi ako sure kung anong Key Dungeon ang nagda-drop nito, okay? Kaya wala akong idea kung anong Key Dungeon ang pwedeng mag-drop ng mga accessories, pero tatry natin gumawa. Gawa tayo couple of keys. So, unahin na muna natin yung deadly. Tapos, titignan natin kung may dadadrop ba, okay? Ayun, may nakuha ko dito sa sa deadly. So, may nakuha ko accessory sa deadly. Ito ata yung the best one. Yung Void Monarch Orb. Okay? Void Monarch Orb. So, hindi pala siya yung the best. Hindi pala siya yung the best one. Hindi ko alam kung saan nakakuha tong Mythic. Pero nakakuha tayo nga ng Void Monarch Orb na nagbibigay ng 10 levels and 140% na shadow damage. Ayun, may nakuha ulit tayo dito.
Dalawa pala nagda-drop dito eh. Etong nakuha ko din yung Storm Glide Helm, which is cash drop, weapon damage, and weapon level. Hindi sila hindi masyadong maganda to. Hindi ko alam kung saan nakuha tong dalawa. Hindi ko alam kung dito rin tong dalawa. Pero tatry natin ubusin yung keys ko. If makukuha ko ba sila dito. So, may nakuha ulit ako. Legendary. Mukhang dito lahat nakukuha. Okay? Legendary Oak Cloak. Weapon. Tapos damage. Tapos shadow level. And shadow damage. So, medyo pangit siya. No? Medyo pangit siya kasi focus siya sa weapon damage. Yung shadow niya is mababa. So, guys, chinek ko yung yung update log. Hindi ko nabasa na any key dungeon pala yung nakalagay. So, pwede nyo po makuha yung accessory dito sa key dungeon, yung mga nakukuha nyo. Any key. So, kahit anong key gamitin nyo, makukuha nyo po yung pinaka-accessory. Then, sa world boss naman, any world boss is same lang po yung dinadrop na accessory. Kaya, okay lang kahit anong i-grind nyo. No? Akala ko dito lang nagda-drop sa deadly eh. Pero yun, na-confirm nga na any. Okay, any. So, finally mga titkuya, nakuha ko na yung huling accessory dito, which is yung Eternal Night Crown. And meron siyang 26 levels and 240 shadow damage. So, sobrang taas. So, makikita nyo, pag kinompare nyo siya dito sa Carnival Halo, talagang taob ang Carnival Halo. So, mas maganda siya. Kung di naman kayo nakakuha nito ng Halloween, okay lang. Kasi mas malakas po yung bago. Okay? So, ang maganda ngayon is yung Abyssal Cape and yung Night Crown, yung Rot Orb, and yung Grand Ring Master. So, bakit ito yung suot mo kaya ba't di Bone Armor? Kinompare ko yung damage. Mas malakas ngayon yung Grand Ring Master. So, papakita ko sa inyo yung damage ng shadow ko. 343 QITG, diba? Kita nyo, 343 QITG. Ngayon, pag sinuot ko yung Bone Armor, 343, tandaan nyo, pag sinuot ko yung Bone Armor, ang magiging damage niya is 297. Okay? So, mas maganda yung Ring Master ngayon. Ewan ko kung bakit, pero mas maganda yung Ring Master ngayon. Kaya equip nyo kung meron kayo, tapos kunin nyo na lang yung mga ibang accessories dito. Regarding naman sa Storm, pagkakalam ko hindi po maganda yung Storm, kaya pwede nyo namang i-escape kung gusto nyo. And every 30 minutes kasi yan within server time, kaya mahirap i-grind. Actually, hindi naman mahirap i-grind, no? Time consuming lang kasi kailangan nyo mag-time ng 30 minutes sa server mismo. Okay? Yung server mismo maging 30 minutes para mag-spawn yung Storm. The next na pag-usapan natin mga tikuya, which is yung Battle Pass. Okay, dumating na po yung bagong Battle Pass. I hope na nabili nyo na yung premium. Nabili ko na yung akin eh. So, naka-premium na ako pero hindi ko pa na papalevel kasi nga tinatamad pa ako. Pero 2 weeks lang po to, okay? Kaya make sure na tatapusin nyo kasi mabilis lang siya. Ewan ko kung ganito ba laging normal na Battle Pass. 2 weeks lang ba lagi? Hindi ko sure. Then, gawin nyo na lang, mag-collect na lang kayo ng quest dito or collect na lang kayo dito kapag kailangan nyo ng syempre kailangan naka-EXP kayo. Tapos, inom lang kayo ng potion. Okay? Potion. So, ang gagawin ko, ang bala ko dito mga titkuya kasi may update ulit. Feeling ko sa susunod na update ilalabas bagong rebirth and bagong level. Kaya ang gagawin ko, hindi ko i-collect tong mga nasa main quest ko. Ang i-collect ko lang ngayon is yung weekly kasi mag-expire and yung daily kasi mag-expire din. Yun lang yung bala kong gawin. Tapos yung dito naman sa sa Shadow Expedition, yung isa lang. Ito lang yung i-collect ko. Tapos papalitan lang natin ng purple. Yun lang yung balak ko. Wala na ako ibang balak actually. Ayokong i-claim yung mga nasa main quest ko para lang mapalevel yung battle pass ko. Antayin ko muna lumabas yung bagong level or rebirth kasi 2 weeks pa naman to. So ilang updates pa po yung darating bago kaya hindi nyo kailangan magmadali. Then yung sa battle pass naman, nandito na yung bagong title, which is di ko masya-showcase. Subtitle lang pala to. Si Diane, which is meron tayo, pwede natin kunin. Si Merorin, GR plus GR sila lahat, no? Si Gosa, which is si Goter.
Tapos, sino pa ba? Ito, yung Sacred Rita, which is yung bagong weapon. Yung Skyworm na binili ko. Lumabas yung shadow version niya. Yung Red Drake. And yung Green Zor. So, tatandaan nyo, last time kasi nagkamali ako. Lagi nyong bibilin yung lahat ng nasa bagong Battle Pass, okay? Especially kung holiday Battle Pass yun. Yung kumbaga special battle pass katulad ng Halloween, Christmas, pag mga ganon, mas okay na i-collect nyo. Pag Kento, okay lang naman ata kasi, subtitle lang naman ata habol nyo dito yung shadow. Wala naman anything else unless na meron silang ilabas bukod dito. Pero magandang kompletuhin nyo na to, okay? Tapos sa ranks naman mga tit kuya, may dalawa tayong bagong ranks, okay? Yung una is yung Sovereign Ruler. And yung susunod is yung Sovereign Ruler Plus. O, yung requirements po para sa Sovereign Ruler, kung makikita natin, saan ba yun? So, ang requirements sa Sovereign Ruler, kailangan 1,000 level and naka 275 floors po kayo. So, madali lang yan kung kumpleto kayo ng relics ng Halloween. Kasi, sobra-sobra pa damage nyo. Abutin kayo ng 300 plus kapag kumpleto kayo. Tapos, napa UGM plus nyo kayo, huwag kayong mag-alala. According din sa devlogs, mas pinahirap daw nila tong rank up. Hindi ko alam kung in what way nila pinahirap, pero mukhang di naman siya mahirap. Or siguro yung requirements, mas pinataas nila kapag magpaparank up kayo. Kunyari yung floor ng Infernal is mas mataas na yung requirements kasi sobrang bababa lang nung mga nakaraang requirement and sobrang dadali lang nila. Pagdating naman dito sa dungeon makikita nyo, binibreeze through ko lang siya. Madali pa rin siya, no? Wala naman nagbago sa dungeon. Feeling ko sa requirements sila magpapahirap, no? Mga atit kuya, kakatapos ko lang doon sa SR or so Sovereign Ruler na rank. Ngayon, pinag-iisipan ko kung i-claim ko na ba siya. Kasi nga, may update po sa susunod na araw. No, kaya ayoko muna i-claim. Kasi nangihinayang ako. Baka lumabas kayong bagong rebirth and bagong level cap. Manghihinayang ako sa EXP. Kasi ilan po EXP niya, no? Tingnan nyo. Ang EXP niya is 83k. Sobrang laki. Okay? Sobrang laki. And kung i-claim ko yan, sayang naman. Para lang para lang makapagpa-SR plus ako. Siguro ang gagawin ko, pag may nakaabot ngayon ng Infernal ng 350 kasi nandun yung bagong relic, i-claim ko yan kasama nung SR plus para lumakas yung shadow ko and matry ko makuha yung 350 na relic, okay, kapag available yon. Kaya antayin ko muna yung mga addict dyan maglaro, yung mga batak maglaro, no? Kung aabot sila ng 350, pag umabot ng 350, ibig sabihin possible. Kaya antayin ko na lang yun bago ako mag-claim ng rank. Also mga atit ko yan, napansin ko lang, no? Yung shadow na pala to, itong galing sa Halloween, is lagi siyang magiging up, lagi siyang lalakas as long na lalakas ka din, no? Para bang nagra-rank up siya ng kusa, ganun. So, yung sa weapon naman, parang hindi naman siya ganun. Kasi yung weapon ngayon, may MR plus na po na weapon ngayon sa pagkakaalam ko, okay? May MR plus na. Kung tatry natin mag-upgrade, gamit tong mga Darkbringer ko, makikita nyo, may MR plus na. Pero yung weapon na to, is, pa rin, okay? MR pa rin. Hindi ko alam kung paano siya, kung nag-upgrade. Kung hindi ata siya nag-upgrade ng kusa katulad nitong Shadow na naging JR. Pero ang maganda kasi dito, white kasi lahat ng slot niya, kaya pwede nyong salpakan nitong shadow power, kaya maganda siya. Pero yun nga. So, last mga atin kuya sa mga codes naman, ito yung mga codes, no? Meron silang Halloween and Halloween so bundle tsaka ticket na 200. Make sure na hindi kayo max out kapag i-claim nyo. Okay na, max out pala ako. Sorry. Then, next is yung Deadly Pass. So, ticket, token, tapos Pookie. Then, lastly is yung Deadly Fix kasi nagkaroon po ng hot fix para sa update ngayon. And, ganun din. Ticket, mode token, tapos Pookie shards. So, yun lang lahat ng pwede kong i-cover ngayong update. Siguro possible na po yung
200 dito sa Slayer as long may kasama kayong matataas yung DMG, okay? As long na matataas din yung DMG nila, siguro makukuha nyo na yung relic dito. Etong 200 relic. Siguro possible na yan. Matutulungan kayo niya. Pag nakuha nyo yan, baka maanuhan nyo na rin tong Infernal. No? Hindi ko alam kung ano yung highest ngayon sa Infinite Castle kasi hindi pa siya nalabas. Pero kung makukompleto nyo yan, baka kaya nyo nang ma-push through ng 352 or unless na meron na silang 200 or hindi pa rin kaya yung 200. So magda-damage check tayo pero tandaan nyo HR plus pa rin ako kaya yung damage ko is mababa. Nasa 5 point something XTG SXTG yung damage ko. Mababa pa siya pero kung magra-rank up ako ngayon tataas siya. Pero yun. So, hanggang dito lang tayo mga kuya. Medyo mahaba na tong video natin. I hope may natutunan naman kayo. Nintindihan nyo naman yung explanation ko kahit papano. So, good luck po sa pag-grind. And yung battle pass po, hindi nyo naman kailangan madaliin yung battle pass as long na magsisipag kayo, okay? Magsisipag kayo sa pag-grind ng mga quest. Yung daily quest, weekly quest. Kasi 2 weeks naman yan. Madami pang update na darating. Kaya ang gagawin ko talaga, itatabi ko muna lahat ng main quest kasi baka magamit ko para sa mga susunod na update, no? So, kayong bahala kung ganun din gagawin nyo, pero ganun po ang gagawin ko. So, yun lang mga kuya. Kita-kita tayo next video. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!